Simula Marso 1, 2025, may mga bagong panuntunan sa driver's license ng mga over 70 years old dito sa Pilipinas at marami ang hindi pa nakakaalam kung ano talaga ang mababago. May dagdag bang medical test? Mas mahigpit bang renewal? Maari bang hindi na ma-renew ang lisensya kapag may certain kondisyon? Hindi na ma-renew ang lisensya kapag may certain kondisyon? Sa video na ito, isa-isahin natin ang buong detalye, ang totoo, at ang mga dapat ninyong ihanda para hindi kayo mabigla sa LTO. Huwag kayong aalis, dahil sa huling bahagi, sasabihin ko kung paano makakaiwas sa delay at aberya sa renewal. At kung kayo ay senior, may magulang o kamag-anak na 70 pataas, napakahalaga ng impormasyong ito. Kung gusto ninyo ng malinaw, diretsyong update tungkol sa SSS pension payments, pension crisis, at mga bagong batas na direktang makakaapekto sa mga senior citizens sa Pilipinas, pindutin ang subscribe na yon. Magandang araw sa inyong lahat. Kumusta kayo mga kaibigan? Pindutin ang subscribe na yon tungkol sa mga panuntunan sa pagmamaneho para sa mga taong 70 taong gulang pataas. At alam kong marami sa inyo ang nagtataka kung ano nga ba ang totoo at ano ang mga pagbabago na kailangan ninyo malaman. Kaya, magtiyaga kayong makinig sapagkat sigurado akong ang impormasong ibibahagi ko ay makatutulong sa inyo o sa inyong mga mahal sa buhay na senior citizens na driver. Una sa lahat, gusto kong linawin na walang bagong batas sa Pilipinas na nagsasabing bawa na magmaneho ang mga taong 70 taon pataas. Ito ay isang maling impormasyon na kumakalat sa social media at sa mga usap-usapan. Ang totoo, ang Land Transportation Office or LTO ay nagpapatupad lamang ng mga mas mahigpit na panuntunan para sa lahat ng drivers kasama na ang ating mga senior citizens upang masiguro ang kaligtasan ng lahat sa kalsada. Hindi ito diskriminasyon laban sa mga matatanda, kundi isang paraan upang masiguro na lahat ng mga nagmamaneho ay ligtas at kakayahang magmaneho ng maayos. Ang mga senior citizens sa ating bansa ay mahalaga at respetado, at ang layunin ng mga panuntunang ito ay protektahan hindi lamang sila, kundi pati na rin ang kanilang mga kasama sa kalsada. Ngayon, pag-usapan natin ang mga aktwal na panuntunan na umiira ngayon sa Pilipinas para sa mga senior citizens na drivers. Ayon sa kasalukuyang regulasyon ng LTO, walang maximum age limit para sa pagmamaneho sa Pilipinas. Ibig sabihin, kahit ikaw ay 70, 80 o kahit 70 taong gulang, pwede ka pa rin magmaneho basta lamang meron kang valid driver's license at nakakapasa ka sa mga kinakailangang medical examination at iba pang requirements. Sa mga kinakailangang medical examination at iba pang requirements. Ito ay isang magandang balita para sa ating mga senior citizens na matagal nang nagmamaneho at ayaw pang bitawan ang kanilang karapatan at kalayaang magmaneho ng sariling sasakyan. Ang pagmamaneho ay hindi lamang tungkol sa transportasyon, kundi tungkol din sa independence at dignity ng isang tao, lalo na sa kanilang senior years. Ngunit syempre, may mga espesyal na considerations at requirements para sa ating mga elderly drivers na kailangan nilang sundin. Una dito ay ang medical certificate. Ang lahat ng applicants para sa driver's license, anuman ang edad, ay kinakailangan na magpakuha ng medical certificate mula sa LTO accredited clinic. Pero para sa ating mga senior citizens, lalo na yaong 70 pataas, ang medical examination ay mas detalyado at mas mahigpit. Bakit? Dahil ang LTO ay nais masiguro na ang driver ay physically at mentally fit para magmaneho. Ang medical examination ay nagsasama ng vision test, hearing test, blood pressure monitoring, at assessment ng general physical condition ng applicant. Para sa mga seniors na may existing medical conditions tulad ng diabetes, hypertension, heart disease, arthritis, o iba pang karamdaman, kailangan nilang magpakita ng clearance mula sa kanilang specialist doctor na nagsasabing ligtas silang magmaneho kahit na meron silang ng ganoong kondisyon. Ang vision test ay particular na mahalaga dahil ang ating paningin ay natural na sumasama habang tumatanda tayo. Ang standard requirement ay dapat ang inyong vision ay hindi bababa sa 20/40 o kung naka-eyeglasses o contact lenses kayo, dapat suot ninyo ito habang nagmamaneho. At dapat indicated din ito sa inyong license na may restriction code.
Maraming senior citizens ang hindi nakakaalam na kahit nasuot nila ang kanilang salamin, kung hindi na sila makakapasa sa minimum vision requirement, maari silang hindi aprubahan para sa renewal ng kanilang license. Kaya, napakahalagang regular na magpa-check ng mata sa eye doctor at kung kailangan, magpalit ng grado ng salamin bago pa man kayo mag-renew ng license. Ang hearing test naman ay sinisiguro na marinig ninyo ang mga sound ng emergency vehicles, ang busina ng ibang sasakyan, at iba pang mahalagang tunog sa kalsada. Maraming aksidente ang nangyayari dahil ang driver ay hindi nakarinig ng babala o warning mula sa ibang motorista. Para sa mga seniors na may hearing problems, maaaring kailangan nilang gumamit ng hearing aids at ito ay dapat din na noted sa kanilang medical certificate at license restrictions. Ang blood pressure check ay critical din dahil ang mataas o mababang blood pressure ay maaaring magdulot ng biglaang hilo, pagkawala ng malay, o iba pang emergency situations habang nagmamaneho. Kung kayo ay may hypertension o iba pang cardiovascular problems, dapat control dito gamit ang tamang medication at lifestyle changes at kailangan ng clearance mula sa inyong doktor na okay lang kayong magmaneho. Bukod sa medical certificate, ang lahat ng seniors na nag-renew ng kanilang driver's license ay kailangan ding dumaan sa assessment ng kanilang driving capability. Hindi ito palaging practical driving test, pero sa ilang mga kaso, lalo na kung matagal lang expired ang license o kung may concerns ang LTO tungkol sa kakayahan ng driver, maaaring kailangan ninyong dumaan sa actual driving test. Maaaring kailangan ninyong dumaan sa actual driving test. Ang driving test ay magsasama ng basic maneuvers tulad ng parking, three-point turn, proper use of signals following traffic signs at safe driving practices. Para sa mga seniors na matagal nang nagmamaneho, ito ay dapat maging madali. Pero kung matagal na kayong hindi nagmaneho o medyo nagdalawang isip kayo sa inyong skills, mas mabuting mag-practice muna kayo bago mag-renew. Ang LTO ay nag-encourage din sa mga senior citizens na dumala sa refresher driving courses or seminars. Ang mga kurso na ito ay tumutulong sa ating mga matatandang drivers na manatiling updated sa mga bagong traffic rules, road signs at defensive driving techniques. Ang mundo ng pagmamaneho ay patuloy na nagbabago. May mga bagong kalsada, bagong traffic schemes, bagong uriin ng mga sasakyan tulad ng electric vehicles at bagong technology sa mga kotse. Ang mga refresher courses ay nagbibigay ng opportunity sa mga seniors na matuto ng mga bagong ito at maging mas confident at safe drivers. Maraming LTO-accredited driving schools ang nag-aalok ng special programs para sa senior citizens na mas gentle at mas accommodating sa kanilang pangangailangan. Ngayon, pag-usapan naman natin ang proseso ng pag-renew ng driver's license para sa seniors. Una, kailangan ninyo magpareserba ng appointment sa LTMS o Land Transportation Management System Portal. Ito ay ang online booking system ng LTO na nakakatulong na mabawasan ang pila at mas organized ang proseso. Kung hindi kayo komportable sa paggamit ng computer or smartphone, maaari ninyong hilingin sa inyong mga anak, apo o kaibigan na tulungan kayo. May mga LTO branches din na tumatanggap ng walk-in applicants, pero mas mahaba ang pila at mas matagal ang waiting time, kaya mas recommended ang pag-book ng appointment online. Pagkatabok ng appointment, maghanda ng lahat ng requirements. Kasama dito ang inyong current driver's license, valid ID tulad ng senior citizen ID, PhilSys ID or passport, medical certificate na hindi lalampas sa 60 days ang edad mula sa date ng issuance, at ang application na maaaring i-download mula sa LTO website o kukuha mismo sa LTO office. Kung kayo ay senior citizen, dalhin din ang inyong senior citizen ID card dahil entitled kayo sa discount sa fees. Ang discount para sa senior citizens at persons with disabilities ay guaranteed by law, kaya siguraduhin i-claim ninyo ito. Sa araw mismo ng inyong appointment, pumunta sa LTO office na napili ninyo at magdala ng lahat ng requirements. Mag-expect na medyo matagal pa rin ang proseso kahit may appointment kayo dahil maraming steps na dadaanan. Document verification, biometrics capture, picture taking, at kung required, written exam at practical driving test. Para sa mga seniors na hindi na kaya ng matagad na nakatayo o nakaupo, maaari kayong mantanong sa LTO staff
kung meron silang special accommodation or priority lane para sa inyo. Karamihan ng LTO offices ay may designated area para sa senior citizens at PWDs. Ang bayad para sa license renewal ay umabot sa halos 600 to 1,000 pesos. Depende sa type ng license at sa validity period. Ang non-professional license ay pwedeng 5 years o 10 years kung kayo ay may clean driving record, ibig sabihin walang major traffic violations sa nakaraang license period. Pero para sa mga seniors, minsan ang LTO ay nag-recommend ng mas maikling validity period tulad ng 3 years lang para mas regular ang medical checkup at capability assessment. Ito ay para sa inyong sariling protection din. Kung kayo ay professional driver naman na kumikita sa pagmamaneho tulad ng taxi driver or delivery driver, mas strict ang requirements at mas regular din ang renewal. Mahalaga rin malaman na kung ang inyong license ay matagal nang expired. Lampas na ng 3 taon halimbawa, maaaring kailangan ninyong mag-apply para ang first-time applicant. Ibig sabihin, kailangan ninyong kumuha muna ng student permit, mag-attend ng theoretical driving course or TDC at practical driving course or PDC at pagkatapos ay dumaan sa lahat ng exams. Kaya napakahalagang hindi hayaang mag-expire ng sobrang tagal ang inyong license. Mag-renew kayo ng maaga mga ilan buwan bago mag-expire ang inyong license para maiwasan ang haso at dagdag na gastos. Ngayon, pag-usapan natin kung paano natin masasabi na ligtas pa ba tayong magmaneho o panahon na bang itigil. Ito ay isang sensitive topic pero napakahalagang tanong. Hindi lahat ng seniors ay dapat magpatuloy sa pagmamaneho at hindi ito dahil sa edad kundi dahil sa kanilang physical at mental condition. May mga warning signs na dapat nating bantayan. Una, kung napapansin ninyo na bumababa na ang inyong confidence sa pagmamaneho, naniinig ang inyong kamay sa manibela o natatakot na kayong magmaneho sa busy highways o sa gabi sa manibela o natatakot na kayong magmaneho sa busy highways o sa gabi, ito ay mga signs na baka kailangan ninyo ng tulong o kailangan ng limitahan ng inyong pagmamaneho. Pangalawa, kung madalas na kayong nawawala kahit na familiar na lugar, nakakalimutan ninyo kung saan kayo pupunta o paano pauwi, o nahihirapan kayong basahin ang road signs at traffic lights, ito ay mga indikasyon ng possible cognitive decline na dapat tingnan ng doktor. Ang demensya, Alzheimer's disease, at iba pang neurological conditions ay maaaring makaapekto sa inyong kakayahang magmaneho ng ligtas. Pangatlo, kung meron kayong history ng near-miss accidents, minor collisions, o kung palagi kayong sinisitahan ng ibang drivers dahil sa mabagal or unpredictable na pagmamaneho, dapat kayong mag-reflect kung ligtas pa ba kayong nasa kalsada. Para sa mga pamilya ng senior drivers, meron ding mahalagang papel na ginagampanan. Kung napapansin ninyo na ang inyong magulang, lolo o lola ay hindi na ligtas na magmaneho, kailangan ninyong makipag-usap sa kanila ng may respeto at pagmamahal. Huwag kayong direktang magsasabing, huwag ka nang magmaneho, matanda ka na, dahil ito ay maaring makasakit at makagalit. Sa halip, magsimula ng honest conversation tungkol sa safety at mag-offer ng alternatives tulad ng kayo na ang magdadrive para sa kanila o gumamit ng ride-sharing services o kahit mahit-hire ng personal driver kung kaya financially. Ang goal ay hindi alisin ang kanilang independence, kundi masiguro ang kanilang safety at naniba. Ang government at ang LTO ay may mga programs din para suportahan ng ating senior drivers. Meron silang Senior Citizens Mobility Program na nag-aalok ng free or discounted transportation options, priority lanes sa public transport at iba pang benefits. Kung kayo ay senior at willing nang ibigay ang inyong driver's license, maaari kayong mag-surrender voluntarily sa LTO at sa halip na magdala ng sakit sa loob, pwede itong isipin na isang responsible decision para sa safety ng lahat. Ang LTO ay hindi nape-penalize o nag-humiliate sa mga voluntarily surrendering their licenses. In fact, ito ay isang noble decision na dapat pahalagahan. Para sa mga seniors na gustong magpatuloy sa pagmamaneho pero nais mag-ingat, narito ang ilang practical tips. Una, iwasan ang pagmamaneho sa rush hour or peak traffic times kung kayang mag-adjust ng schedule. Pangalawa, mag-plan ng routes ahead of time at mag-stick sa familiar roads na kabisado ninyo. Pangatlo,
iwasan ang night driving lalo na kung may problema kayo sa paningin sa dilim. Pang-apat, regular maintenance ng inyong sasakyan para masiguro na ang brakes, lights at lahat ng safety features ay gumagana ng maayos. Panglima, mag-adjust ng driving speed ayon sa inyong comfort level at road conditions. Walang karera, mas mabuting mabagal, pero safe kaysa mabilis, pero risky. Pang-anim, gumamit ng assistive devices kung kailangan. Extended mirrors, cushions, para mas mataas kayo makaupo at mas makita ang kalsada, o kahit GPS para hindi kayo mawala. Pangpito, kung kayo ay umiinom ng maintenance medicine para sa inyong kalusugan, tanungin ang inyong doktor kung may side effects ba itong nakakaapekto sa pagmamaneho tulad ng antok o hilo. Pangwalo, regular na mag-exercise at mag-maintain ng healthy lifestyle para manatiling fit at alert. Pangsyam, huwag kayong mag-hesitate na humingi ng second opinion tungkol sa inyong driving capability. Kung ang doktor o ang LTO ay may concerns, pakinggan ninyo at tanggapin ang kanilang assessment. Pakinggan ninyo at tanggapin ang kanilang assessment. Pang-10, laging magdala ng emergency contact information at medical information sa inyong sasakyan para kung sakaling may mangyari, madaling makontak ang inyong family at makuha ang tamang medical assistance. Ang technology ngayon ay malaking tulong din sa senior drivers. May mga modern na sasakyan na may advanced safety features tulad ng automatic braking, lane departure warning, blind spot detection, at backup cameras. Kung kayo ay bumibili ng bagong sasakyan o nag-upgrade, consider these features dahil ito ay maaring makatulong sa inyo na maging safer driver. May mga apps din sa smartphone na tumutulong sa navigation, traffic updates, at emergency assistance. Kung hindi kayo techie, huwag kayong matakot na matuto. Maraming tutorials online o maaaring inyong hilingin sa inyong mga apo na turuan kayo. Ang insurance ay isa pang importanteng consideration. Kung kayo ay senior driver, siguraduhing updated ang inyong car insurance at comprehensive ang coverage. Some insurance companies ay may special rates o programs para sa senior drivers, kaya mag-shop around at hanapin ang best deal. Kung ever man na maaksidente kayo o makasagasa, ang insurance ay makakatulong na ma-handle ang financial at legal aspects ng mas madali. Huwag kayong mag-drive ng walang insurance dahil ito ay illegal at napaka-risky. Para sa mga seniors na professional drivers tulad ng taxi drivers o transport workers na malapit ng mag-retire, kailangan ninyong mag-plan ahead para sa inyong retirement. Kung ang inyong kabuhayan ay umaasa sa pagmamaneho at parating ang araw na hindi na kayo physically capable, mag-explore ng ibang sources of income or mag-apply para sa pension at benefits na entitled kayo as senior citizen at retired worker. Ang SSS, GSIS at iba pang government agencies ay may programs para sa retirees. Huwag kayong maghintay na umabot sa punto na delikado na bago kayong mag-decide na huminto sa pagmamaneho for work. Ang community support ay napakahalaga din. Mag-join ng senior citizens organizations sa inyong barangay o city kung saan maaari kayong makakuha ng information, assistance at camaraderie mula sa kapwa seniors. And camaraderie mula sa kapwa seniors. Maraming senior groups ay nag-organize ng activities, seminars at outings na hindi na kailangan ng sariling sasakyan dahil may provided transportation. Ito ay magandang paraan para manatiling active at social kahit na hindi na kayo regular na nagmamaneho. Ang social interaction at community involvement ay mahalaga para sa mental health at overall well-being ninyo. Sa usapin ng road safety, lahat tayo ay may responsibility. Hindi lang ang seniors, kundi lahat ng drivers, young at old, experienced at beginners. Kailangan natin maging considerate sa isa't isa sa kalsada. Kung makakasalubong ninyo ang isang mabaga na driver na senior, huwag kayong magmamadali, magbusina ng sobra, o mag-overtake ng walang ingat. Instead, magkaroon ng patience at understanding. Kung kayo naman ay yung senior driver, maging considerate din sa mas mabibilis na drivers. Kung mabagal kayo, stay sa right lane at hayaan ng iba na makapag-overtake ng safe. Ang mga local government units ay may papel din sa pagtulong sa senior drivers. Dapat ay may clear at readable road signs, well-maintained roads, sufficient street lighting, at accessible parking spaces for seniors at PWDs.
Ang enforcement ng traffic rules ay dapat fair at consistent. Ang mga traffic enforcers ay dapat trained kung paano makitungo sa senior drivers ng may respeto at professionalism. Kung may violations, dapat fair ang penalties at may due process. Para sa mga may tanong or concerns tungkol sa driver's license renewal at requirements, ang LTO ay may hotline at online support channels na maaari ninyong tawagan o i-message. Mayroon din silang official website at social media pages kung saan na-post sila ng updates at announcements. Huwag kayong kumonsulta sa unofficial sources o sa mga taong nag-aalok ng instant processing o under-the-table arrangements dahil ito ay scam at maaari kayong madali. Lahat ng legitimate transactions sa LTO ay may official receipts at documentation. Kung kayo ay senior citizen na plano pang magmaneho ng maraming taon pa, ang best advice ay alagaan ang inyong kalusugan. Regular check-up sa doctor, balanced diet, sufficient sleep, exercise, at stress management ay makakatulong na manatiling sharp ang inyong mind at strong ang inyong body. Iwasan ang excessive drinking, smoking, at iba pang unhealthy habits na maaaring mag-compromise ng inyong driving ability. Ang preventive healthcare ay mas mura at mas effective kaysa curative care. Sa huli, ang pagmamaneho ay privilege, hindi right. Ito ay responsibility na dapat nating gawin ng may pananagutan. Para sa ating senior citizens, ang patuloy na pagmamaneho ay simbolo ng inyong independence at vitality. Ang tuloy na pagmamaneho ay simbolo ng inyong independence at vitality. Pero ito ay dapat balance with the reality ng inyong physical condition at ang safety ng inyong sarili at ng iba. Walang kahihiyan sa pag-acknowledge na baka kailangan na nating huminto o limitahan ang pagmamaneho. Ang tunay na courage ay ang pagkilala sa ating limitations at paggawa ng wise decisions. Sana ang video na ito ay nakatulong sa inyo na maunawan ang mga panuntunan at requirements para sa senior drivers sa Pilipinas. Tandaan, walang diskriminasyon laban sa edad. Ang LTO ay tumutulong lamang na masiguro na lahat ng nasa kalsada ay ligtas. Kung kayo o ang inyong mahal sa buhay ay senior driver, suportahan sila, gabayan sila, at samahan sila sa kanilang journey. Ang kalsada ay para sa lahat basta tayo ay responsible, careful, at respectful sa isa't isa. Ang mga